Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At purihin ang Panginoon. Ito po inyong likod, si Pastor Jude Cortez. Glory to God. Mahalagang paksa sa gabing ito. Hello, mga kapatid. At thank you sa Heavenly Father. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat ngayong gabi. Dire-diretso po kami sa pag-aaral sa salita. Salamat po sa awit nito, Anointed Song from Pastor Luis Boy Baldomaro. And we ask you, Father God, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation. And Lord, you will heal those who are sick. You will do miracles, Panginoon, sa gabi ito. Nangangailangan himala, makakatanggap ng himala. Lord, salamat po. Mga may sakit karamdaman, kapag narinig nila ang salita ng Diyos, they will be healed, Lord. Salamat, Panginoon. There is healing and power in your words. Lord, sa gabi ito, mag-aari po kami salita at buksan mo aming puso, pangunawa, and fill our hearts, Lord, with the revelation knowledge of your word. And you fill us, Lord, with wisdom, knowledge, and understanding. Fill us tonight, Lord, with the presence of the Holy Spirit. Let us all be filled and be fully immersed in your power, Lord. Maraming po salamat. Ang aming kinaroonan will be filled with the glory of God. In the name of Jesus, hallelujah. We bind the devil and all demonic spirit in the name of Jesus, and we release the grace of God. We are surrounded with God's favor and covered by the blood of Jesus, even our family and loved ones. Thank you, Holy Spirit, our teacher. Thank you, Lord, sa iyo pong pangalang matamis na pangalang Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen and amen. All right. Thank you. So, maganda yung ating pag-aaralan. This is about the gifts of the Spirit, ano? Ang title po nito, How to Receive the Gifts of the Spirit. Yan. Paano natin matatanggap o paano tayo makatatanggap ng mga kaloob ng banal na Espiritu. Okay. So, meron tayong dalawang talatang babasahin, ano? At sabi dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. At sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, ang sabi ay, now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Tagalogin natin pareho na may kaunting paraphrase. Sabi po ng Biblia sa pursue love, no? Nasain nyo ang pag-ibig at pakanasain nyo mabuti ang spiritual na kaloob. No? Ibig sabihin, pakanasaan nyo kayo ay tumanggap ng spiritual na kaloob. Pakanasain nyo lubos. Okay? Sinasabi, desire, ano? Earnestly desire. Hindi basta desire, kundi earnestly pakanasain yung lubos na kayo magsitanggap ng mga kaloob. Okay? What gifts? Gifts of the Spirit. At lalo na, but especially, na kayo ay makapangbigay ng prophecy. Ayokong gamitin yung salita sa Tagalog na hula kasi hindi naman tayo mga manghuhula, ano? Para si Madam Oring ng araw. Hindi. Iba itong prophecy. Prophecy is from the Holy Spirit, one of the gift of the Holy Spirit. Kaya wala tayo sapat na Tagalog para isalin ang prophecy. Ano, pag tinagalog naman natin hula, para naman tayo manghuhula, mga kulto yan. So, pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yun na lang. Ano? Kulang ang ating Tagalog. Pakanasain nyo, lalo na ang kayo makapag-prophesy. 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Ngayon, pakanasain yung lubos ang higit na mas mabuting mga kaloob. Ayan. Bakit mga kaloob? Kasi maraming gifts. Okay? Now,
And yet, I will show you the most excellent way. Gayon man, pakikita ko sa inyo ang mas pinakamabuting daan. No? Okay, now, dito kasi sa context itong 1 Corinthians chapter 12, 13, 14, ito yung mga talata patungkol sa gifts of the Spirit, at gayon din naman patungkol sa pagpapaliwanag sa pag-ibig, love. No? At sinabi dito na kahit nasa iyo na ang lahat ng mga gifts, no? Pero wala kang pag-ibig, walang kwenta. Nawawalang silbi ang mga kaloob sapagkat the greatest is love. So hindi ibig sabihin noon ay wag nating nanasain ang mga spiritual gifts. Hindi 'yun ang ibig sabihin, kundi ibig sabihin pakanasain yung lubos na kayo ipagkalooban ng Diyos ng mga spiritual gifts. No? Pero higit sa lahat, greater sa gifts is love. Okay? Kasi ang love, yan ang pinakadakila sapagkat lahat mawawala, langit at lupa maglalaho, there will be new heavens and new earths in the future, ang mga kaloob mawawala, but love will remain forever. Kahit tayo nasa langit na, sa second leg natin, papracticein pa rin natin ang love. Why? Because the atmosphere in heaven is full of love. And God Himself is love. Okay. So, yun ang kasi ang mga Corinthian Christians, kulang sila sa paglakad sa pag-ibig, kulang sila sa paglakad sa Espiritu, pero sagana sila sa mga gifts and power of the Holy Spirit. So, dito makikita natin na you can receive the gifts, the power, pero gayon man, pag hindi ayos ang iyong personality and you are not walking in love, you have the gifts, pero you lack something. You lack the greatest, which is love. Kaya maganda rito, ini-encourage Paul na baka nasain nyo ang mga kaloob, pero lalakad kayo sa pag-ibig, sa Christ-likeness. Yung sinasabing paglakad sa pag-ibig, yung Christ-likeness, yung paglakad na kahawig ng pamumuhay ng Panginoong Hesus in His holiness and righteousness. Okay. Now, ang tanong nga ay ganito. Kasi may mga churches, no, na hindi naniniwala na hanggang ngayon ang mga kaloob ng Banal na Espiritu ay nasa church pa. Sinasabi nila, yan ay panahon pa ng mga apostol. Nung nawala ang mga apostles, kasabay niya, nawala rin ang mga gifts. Kaya ang tanong ko nga sa kanila, saan sa Bible yon? Saan mo mababasa sa Bible? Meron ba mga verses na nagpapatunay na sinabi ng Diyos na in the future or sa future ng church ay aalisin na ng Diyos ang mga kaloob ng Banal na Espiritu? I tell you mga minamahal, kahit isang verse wala. Ginagamit nilang pilit, kahit out of context, yung 1 Corinthians chapter 13, verse 8, na sinasabi yung mangyayari na dati ang panahon mawawala ang prophecy, ang speaking tongues, at tinutukoy nila na ito raw yung panahon na yon. Kailan daw mawawala? Kapag ka daw nabuo na ang Bible. Naku, napakababo po at very unbiblical yun. Kasi wala sinabi ng Diyos na kapag nabuo ang Biblia o nabuo at nagsama-sama ang mga manuscripts of the Bible, ay hihinto ng mga gifts, hihinto na ang power, hihinto na ang ministry ng Holy Spirit. Wala pong ganyan sa Biblia. And in fact, yan ay aral ng mga demonyo. Sa demonyo po yan. Si Satanas sa mga demonyo, gusto-gusto niya na ang church ay huwag mag-operate sa gifts and power of the Holy Spirit. Malaking advantage sa kanila kapag ang mga churches ay hindi alam o walang alam at walang kaloob ng banal na espiritu. Kung walang kaloob na kapangyarihan at mga kaloob ng banal na espiritu, ay nagiging very weak ang church because these gifts, itong mga kaloob dito, are power from the Holy Spirit that we can use, no? That we can use
together preaching the gospel. When we preach the gospel sa mga alagad ng unang panahon, sa Book of Acts, when they preach the gospel, accompanied with signs, wonders, and miracles, at ang mga gifts of the Spirit nag-ooperate sa kanila. No? So, tapos sasabihin, wala nang gifts ngayon. Sino may sabi? Saan sa Bible yan? Yung 1 Corinthians chapter 13, verse 8 na sinasabing darating ang panahon, mawawala ang prophecy, ang speaking tongues, hihinto. Yan ay referring doon sa second life natin. When we get to heaven. Pag tayo nandoon na, pag nagkaroon ng rapture of the church, we will be in heaven. You know? Tapos na lahat yan, mga kaloob. Pag tayo nasa langit, anong gagawin ng gifts of the Spirit sa heaven? And heaven is a perfect place at tayo ay magiging perfect na rin by the time. See? So sa ngayon, hindi tayo perfect at nangangailangan din tayo na maraming kapangyarihan o maraming tulong at mga kaloob from God. At isa na sa mga weapons natin in these last days para magamit natin ay ang mga spiritual gifts. Yes, this is weapon for spiritual warfare, ang gifts. No? All the gifts of God are weapons for spiritual warfare. Maraming kaloob ang Panginoon. Pakikita ko sa inyo. Not only these 9 gifts of the Spirit. Ngayon, sagutin muna natin ang tanong, are the gifts of the Spirit still in the church today? Ang sagot, absolutely yes. Oo and amen. Amen na, oo pa at yes pa. No? Bakit? Kasi sinabi ng salita ng Diyos. O, sa salita ng Diyos yan. Sabi ko nga sa mga cessationist brethren, sa mga kapatid natin sa ibang mga churches, ng mga cessationist believers are those believers na hindi naniniwala na ang gifts of the Spirit and power of the Holy Spirit are still available in the church today, for the church today, no? And available sa body of Christ, no? Who will believe the gifts and power of the Holy Spirit. These gifts are only for those who will believe. Kaya kung hindi ka naniniwala, walang ganito sa church nyo. Okay, maliwanag po ba? Balikan natin yung statement ko yan mamaya, no? So, sabi ng Biblia, merong gifts at hindi mawawala ito. Hanggang sa katapos-tapusan natin dito sa mundo, pamulagi natin sa mundo, matatapos lang ito pag nasa langit na tayo. Kapag nakita natin, when we see God face to face. Okay, Romans chapter 11, verse 29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi na mababawi, hindi binabawi at hindi mababawi. Sabi dito, hindi babawiin ng Diyos sa church ang mga gifts and calling. Ano ba ang calling? Ito yung patuloy, medong dalawang klaseng calling na binabanggit sa Bible. Unang calling natin, mga kapatid, yung tinawag tayo na lumapit tayo sa Panginoong Jesus to be saved. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Sabi ni Jesus, at tayo nga ay nagsilapit, sumampalataya, and we believe and receive Jesus to be our Lord God and Savior. And therefore, nandito na tayo, we are now children of God. Yun ang first calling natin. Lumapit tayo sa ikaliligtas natin. Now, ang second work of grace, ang calling natin, no? Ang second work of grace ay yung ministerial calling natin at mga gifts of the Spirit. Ano itong ministerial calling natin? May kanya tayong calling. Ano? At ang Diyos ang bahala dyan. Hindi tayo pwedeng mamili. Ano yung calling? Calling na kung ikaw ay magiging pastor, evangelist, or prophet, or apostles, or teacher. Yan yung mga calling sa ministry. Hindi lahat ay may calling dyan sa fivefold ministerial gifts. Ano? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Hindi lahat. May mga pinili ang Diyos at siya nakakaalam. Hindi tayo pwedeng mamili. Hindi pwedeng babanag ka, Lord, basta gusto ko, apostle ako. Meron nga dyan, dami nga usong-usong ngayon eh. Talagang design niya, magkaroon siya title ng bishop. No? Nung naging bishop niya, hindi pa na-satisfied. Gusto naman niya magkaroon siya ng title ng apostle.
Mga kapatid, nakakahiya tayo pagka ganun, after tayo sa title. Pero, hindi ko sinasabi masama ang bishop, Hindi ko sinasabing lahat ng bishop ay fake. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, may mga mananampalataya o mga tagapangaral sa salita ng Diyos, still nandoon sa tinatawag na pagiging makasarili at after siya sa title. No? Hindi tayo after sa title, wag yung intindihan ang title. Tumayo ka sa mga tao, mag-minister ka ayon sa iyong calling, kung anong pinagagawa ng Diyos, do it. No? Minister according to your calling. Kahit hindi ka magpakilala, kahit hindi mo sabi, ako po ay bishop, ako po ay 45 years nagpapastor, ako po ay anointed. You don't have to announce it publicly. You don't have to introduce yourself na ikaw ay mighty man of God, no? Ayan ay pride, Pride yan. Para naalala ko, hindi ko makalimutan, lagi ko ina-example nung dumating si Benny Hinn sa Rizal Park noon, sa Luneta, ang daming umaten. Yung aisles, babakantihin yun kasi doon idadaan yung mga may sakit, yung magpapapray, yung lalapit sa Panginoon, doon dadaan sa aisles. So, sinabihan yung mga usherette, ang mga ushers, patabihin ng mga tao at ang yan daanan, yan ay kailangan maluag, dadaanan yan ng mga may sakit o ng mga magpapapray. Bay, hinawan, pati mga pastor umupo sa tabi, sa mga tagdabuhan na umupo, sa mga kung saan na lang, kami din, ganun din. Wala na upuan, siksik at daming tao, pero binigyan namin ng way na maluwag yung daan papunta sa mga dadaan ng mga may sakit. Ba meron doon isang mama na nakatayo, nakapamiwang pa. Hindi na alis. Pinalis nung usher. Sir, umalis na po lahat dito sa aisles at ito po yung gagamitin. Hindi, gusto ko dito Meron pa siya nung parang sa mga Jew, yung cap sa ulo. Sir, instruction po na lahat nito. Hindi mo ba ako kilala? Pinagalitan niya yung babae, yung usher. Hindi mo ba ako kilala? Nakapamiwang pa. Bishop ako. Bishop. Ginawa ng babae, Kristiyanong totoo, umalis na lang. Naku, nagpanting ako, ngali-ngali kong batukan Kung hindi dahil sa Holy Spirit, ano kung bakit? Galing-galing ko sabihin, wala kang karapatan na tumayo dyan at wala kang karapatan magsabi ikaw ay bishop, ang iyong karakter, personality ay napakamusmos. Para kang hindi Kristiyano. Ang hirap mong turuan. Pinigilan ako ng Panginoon. Hayaan mo na. So, sabi ko, bihira, ang dami hanggang ngayon, ang dami after sa title, Hindi na nakontento sa, lalo na ngayon uso ang apostles. Hindi ko siya sabi lahat nagpapatawag na apostles ay false apostles o fake na apostles. Wala akong ganyan siyasabi. Siyasabi ko lang, huwag tayo after sa title. Masatisfied tayo sa ating calling. Okay. So, ang Panginoon ang namimili ko ikay maging apostle, o prophet, evangelist, pastor, teacher. Sa calling, siya ang mamimili ng babagi sa'yo. Sa salvation, hindi namimili ang Diyos ng ililigtas. Gaya ng maling akala ng mga Calvinist at mga Christian Reform na before the foundation of the world daw ay namili na ang Diyos ng mga tao na gusto ng iligtas. How about the rest, yung pupunta sa impyerno, mas marami pupunta sa impyerno. Sorry, hindi sila napili ng Panginoon. Hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Kung iyan ang inyong Diyos, is not the God of the Bible. The God of the Bible love all sinners and welcome niya lahat ng mga makasalanan. Okay? So, now, sa salvation, open yan para sa lahat. 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire that all people be saved. Okay? Di yan ang desire ng Diyos. Ngayon, pagdating sa service, pagdating sa ministry, pagdating sa calling, ang Diyos ang namimili. Maliwanag na, po?
Okay, so ang tanong, ano ang calling mo? Ikaw ba ay kasama doon sa calling ng fivefold ministry gifts? Well, isang malaking kagalakan para sa atin kung tayo ay kasama. At sa Diyos ang papuri kung tayo nakasama sa fivefold ministry gifts. Mataas na calling yan. Pero I tell mga kapatid, ang reward ng Diyos hindi po nakabatay sa taas ng calling. Ang reward ng Diyos, maliit man ang iyong calling, mababa o mataas, maliit o malaki man ang responsibility na ibinigay sa iyo ng Diyos, ang reward ng Diyos pagdating natin sa heaven ay nakabatay, number one, kung ginanap natin yung iniutos at pinagagawa ng Panginoon. No, number two, kung ang glory ay ibinigay mo sa Panginoon, hindi sa sarili mo. At number three, kung ikaw ay naging faithful sa ministry o sa calling na binigay sa iyo ng Diyos. Ikaw ba ay lumakad sa kabanalan at katuwiran ng Panginoon? Naging tapat ka ba? At masunurin sa pagkatawag sa iyo? Ginawa mo ba lahat pinagagawa ng Diyos ayos sa assignment na binigay sa iyo, sa mandate? Baka ang dami mong ginawa, hindi naman yan yung pinagagawa ng Panginoon. You will lose your reward. Gawin mo kung ano yung pinagagawa. Nandyan ang reward. At kung ginawa mo, give all the glory to God. Baka bigla baka alam nyo, salamat sa Diyos, glory to God. At dahil po sa akin, lumaki ang church na ito. Naku po, you will lose your reward. All glory belongs to God. May false humility ka pa. Okay, now, bilisan na po natin. So, kung ang calling ay hanggang ngayon, meron pa, hanggang ngayon tumatawag ang Diyos sa mga maliligtas. Hanggang katapusan na yung lahi ng tao, hindi na mawawala. No? Ngayon, kung ang calling ay nagpapatuloy pa, ibig sabihin, ang mga kaloob nagpapatuloy pa rin. Bakit? Magkasama po yung kambalyan. Sa verse na ito, kambalyang gifts and calling. Pag inalis mo ang gifts, alisin mo na rin yung calling. Kung tinatapos mo ang gifts, tapusin mo na rin ang calling at wala nang maliligtas. Tayo na lang. Hinto na. Hindi po hihinto ang pagtawag ng Diyos sa mga taong maliligtas at hindi rin hihinto ang pagtawag ng Diyos sa mga taong pagkakatiwalaan niya ng ministerial gifts according to their calling na itinawag sa kanila Diyos. No? Hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon sa langit. Kunin na tayo at dali sa langit. So yun sinabi Romans 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable, hindi binabawi. Napakalinaw po niyan, ha? Isa pa, 1 Corinthians chapter 1, verse 6 hanggang 7. Just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, gaya naman ng patatuon na kay Kristo Jesus na kinonfirma sa inyo, na ano? So that you are not lacking in any gift, as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Upang kayo ay huwag magkulang sa anumang kaloob. No? May patuto daw ang Panginoong Hesus sa atin upang tayo ay huwag magkulang sa anumang kaloob. Anumang kaloob, hindi tayo papagkukulangin ng Diyos. Sinong tinutukoy, sinong kinakausap dito? Tayong mga manampalataya. Tayong mga nakay Kristo, tayong church. Hindi raw pagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. So that you are not lacking in any gift. Any gift. No? As you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Hanggang kailan itong any gift na ito na hindi tayo papagkukulangin ng Diyos? Hanggang sa mahayag daw muli ang Panginoong Hesus. Meaning, pagdating ng Panginoong Hesus, doon pa lang, mawawala ang mga gifts. Dahil kukunin na tayo ng Panginoon sa rapture of the church, dadalhin tayo sa langit, hindi na kailangan ng church ang mga gifts of the Spirit sa langit.
Kasi nasa langit na tayo. Kaya nga sa ngayon, ang kondisyon natin ay we are eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Hindi pa siya muling bumabalik. Kaya hihinto lang, mawawala lang ang mga gifts kapag bumalik na ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyan. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 hanggang 7. Kaya mga cessationist brethren, mahal ko po kayo. No? Baguhin nyo ng paniniwala nyo. No? Sapagkat sinasabi nyo na wala ng mga kaloob sa church o sa body of Christ at sinasabi nyo wala namang miracles, wala namang gifts of the Spirit, so be it. Talagang hindi nga kayo makakaranas ng anumang kaloob at kapangyarihan ng Holy Spirit sapagkat hindi kayo naniniwala. Itong mga kaloob na ito, itong mga gifts na ito, ibinibigay lang ito ng Diyos sa mga sumasampalataya. Doon sa mga na-convince na totoo ito. Lahat ng kaloob ng Diyos ay makukuha by faith. Kaya kung hindi kayo by faith, hindi kayo naniniwala, wag talaga kayo umasa. Kahit kailanman hindi kayo makakita ng himala, hindi kayo makaka-experience ng empowerment of the Holy Spirit, hindi kayo makakatanggap ng anumang kaloob from the Holy Spirit. Because you do not believe the Bible. Okay? Kaya nga sabi ko, may maipakita kayo na kahit isang man lang talata may pinapakita. Kaso out of context. Out of context, gusto nyo, tignan natin yung pinapakita na talata, ano? Na wala na raw mga gifts kasi ito yung ginagamit nila. Alam ko lahat yan kasi ang isa sa mga unang mentor ko ay cessationist. At ako, nabautismohan ako sa isang cessationist na church. Yan ang unang bautismo ko. Kaya lang, naliwanagan na ako, umalis ako sa paniniwala niyan at ako ay nagpabaptize sa Pentecostal church, no? Sa charismatic church na mas tama ang aral. Okay. Ngayon, saan ba galing yung katuruan na huminto na ang mga kaloob? No? Wala na raw kapangyarang Holy Spirit, wala na raw healing, wala na raw miracles ang church ngayon, nawala doon kasabay ng pagkawala ng mga apostol. Saan ba galing yan? Sabihin natin, alam nyo kung saan, itrace natin ang root, yung ugat. Alam nyo kung saan? Panahon ng Reformation. Anong panahon ng Reformation? Ito yung panahon nila Martin Luther, John Calvin, nung nag-aklas na ang mga manampalataya at umalis sa Roman Catholic Church. At si Martin Luther ay pinaskil niya sa mga dingding ng simbahan yung kanyang thesis, yung kanyang paniniwala na ang daming practices daw ang Roman Catholic Church na very unbiblical at pinakita niya yung mga scriptures, pinakita niya ang Bible. And after Martin Luther, nagkaroon na ng yan na nga, yung paghihiwalay at naging magulo na. At napagkaroon na rin ng mga pag-uusig. Ang mga Kristiyano na nanampalataya sa Bible. Then, after Martin Luther, sumulpot na si John Calvin. Very famous yan, no? At kay John Calvin, galing po ang Calvinism, galing ang Reformed theology, no? Mahal natin lahat mga kapatid natin sa Calvinism, mga Reformed Church. Marami akong kaibigan ng mga Reformed at mga Calvinists. I love them all at pinagpipray ko po sila. Pero speaking the truth, no, pupunta tayo sa Bible. Okay. So, may mga Bible scholars, mga historian, nagsabi na it was John Calvin who introduced this belief na tapos na ang mga gifts, tapos na ang miracles, tapos na ang kapangyarihan o demonstration ng power ng Holy Spirit. Nakakalungkot, ano? Kasi very famous ito si John Calvin.
So, purihin ang Panginoon. Kung totoo man na sa Kanya galing yun, kakalungkot talaga. Pero, hindi pa naman huli ang lahat. So ako man, galing din sa ganyang paniniwala. Pero, I open my heart, I open my mind, and I myself studied the scripture. Ako mismo, hindi ako basta naniwala sa sama sabi-sabi. At ako mismo ay nakaranas ng maraming miracles, even the manifestation of the gifts of the Spirit. Paano ako hindi makukumbis? Plus, nakita ko sa Bible na hanggang ngayon ay nandito pa ang gifts of the Spirit, kagaya ng mga talatang binanggit ko sa inyo. The gifts and the calling of God are irrevocable. Napakatindi po ng salitang irrevocable. Sa King James, medyo malabo pa. Without repentance. For the gifts and calling of God are without repentance. Parang ganun. Ano yun? Without repentance. Ang hirap unawain ng Old English. Kaya punta tayo sa Modern English. Irrevocable, mas accurate sa Greek. Hindi nababawi ang mga calling at ang mga kaloob. Okay. So, tingnan natin yung sinasabi nila na huminto na. Ito yung talatang ginagamit ng mga cessationists to prove na wala ng mga gifts sa panahon natin ngayon. Basahin natin ito, ha? Okay. Sa verse 8. Yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Ito po yung ginagamit nilang pinakapanlaban para pabulaanan ang sinasabi ng Biblia na nagpapatuloy pa ang gifts and power of the Holy Spirit. Ito, 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Love never fails. But if there are gifts of prophecy, they will be done away with. Ang pag-ibig hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi naluluma, hindi mawawala. Subalit, kung merong mga kaloob ng propesya, they will be done away with. Ito ay mawawala. Mawawala na. Referring to the future. They will be done away with. If there are tongues, kung meron mang kaloob ng pagsasalita ng ibang wika, they will cease. Hihinto. If there is knowledge, it will be done away with. Kasamang hihinto ang gift of prophecy, gift of tongues, sa pagkawala, paghinto na rin ng knowledge. So ang tanong ko, kung mawawala in the future, ang prophecy, gift of tongues, gift of prophecy, at iba pa mga gifts, hihinto, mawawala. Ayon sa sinasabi sa Biblia at sa paniniwala nyo, ito na yung time, sa present time natin ngayon, sinasabi, tinutukoy yan, how come na ang sabi rito, if there is knowledge, it will be done away with. Kasama mawawala yung knowledge. Ang tanong, nawala na ba yung knowledge natin sa Bible? Nawala na ba yung knowledge natin sa pagkakilala sa Panginoon? Mawawalan sa na raw yung knowledge, maglalaho rin kasama ng gifts of tongues at gifts of prophecy. So, saan tumutukoy ito? Sa panahon natin ngayon or pagdating sa future? Actually, sa future, pagdating natin sa heaven, itong knowledge na panlupa, mapapalitan ng napakalawak, napakalaking knowledge, at our knowledge will be perfect. Our wisdom and revelations of God, and this knowledge, speaking to this knowledge, ay magiging perfect. Sa ngayon, ang knowledge natin, nangangapa-ngapa tayo. Nakikita lang natin ang katotohanan sa salita Diyos through the Word of God. Minsan nga, magkakaiba pa tayo ng pag-i-interpret ng knowledge. So, hindi pa perfect. At itong pagiging hindi perfect ng knowledge natin, iiwanan natin ito pagdating natin at the rapture of the church, dahil tayo sa langit. Yung pagka-ignorante at pagiging hindi perfect ng knowledge natin, iiwanan natin dahil pagdating natin sa langit, we will receive the fullness of God's revelation, wisdom, and knowledge. Pagdating doon. Kaya dito pala sa verse 8, sablay na ang mga cessationists na sabihin nila na
Itong time na ito ang tinutukoy, that the gifts of prophecy, they will be done away with, ito na raw yun, and the gift of tongue will cease, ito na raw yun. Eh bakit hindi nyo banggitin na pati knowledge? Mawawalan sa isa na lang. It will be done away with, sabi. Wala na ba tayong knowledge? Abay, we'll still knowledge. We still need knowledge. Yung tinutukoy dito, it will be done away with yung pagiging hindi perfect ng ating knowledge. Pagdating natin sa langit, perfect na knowledge natin. Pero sa ngayon, kahit hindi perfect ang knowledge natin, kailangan natin ang knowledge. And we're still using this knowledge na binigay sa atin ng Panginoon habang tayo nasa lupa. So, paano sasabihin na wala na ang gifts of prophecy, gift of tongue, but hindi nyo ituloy na pati na knowledge. Kasi sabi lang, gifts of prophecy, gifts of tongue. Di ba? Common sense na. Okay, tuloy natin. For we know in part and prophesy in part. Sapagkat tayo nakakaunawa ng bagya at nakapagbibigay ng prophetic word ng bahagya. Okay, tayo. Puro bahagya tayo sa ngayon. Ano? Pero pagdating natin sa langit, perfect na tayo, pati knowledge. Ano? We will receive all the knowledge, wisdom, revelation of God. Pagdating natin doon. Verse 10. But when the perfect comes, the partial will be done away with. Ayan. Ito yung ginagamit niyo. But when the perfect comes, pag dumating na yung sakdal, sa ibang translation, but when completeness comes, what is in part disappears. Ano daw itong pag dumating yung kakumpletuhan, yung bahagya ay hindi na magiging bahagya. Kompleto na. Ano? Alam nyo ang sinasabi ng mga cessationist believers, ito yung time natin na perfect time, completeness. Ano daw yung completeness? Ay sa kanila, pagka-complete ng Bible. Ano ko po, ang layo. Napakalayo. Kung gaano kalayo ang heaven and earth, gaano kalayo yung interpretasyon na yan. Sapagkat walang binabanggit dito na ang completeness ay yung Bible. Pag na-complete ang Bible o pagka na-perfect na pinagsama-sama na ang mga manuscripts ng Bible, nag-66 books, yan na yung perfect time na hihinto na lahat ang mga gifts. At mape-perfect na raw yung knowledge natin. Hindi na bahagya, kundi completeness. Yan ang sabi. Sablay, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Walang tinutukoy na pagkabuo ng Bible dito sa 1 Corinthians chapter 13. Hindi nga alam ni Paul yung pinagsasabi nila na kapag nabuo na ang Bible, mawawala na ang bahagya at makukumpleto na tayo ng knowledge. Hindi alam ni Apostle Paul yung pinagsasabi nila. Haka-haka, 101% haka-haka. Balik tayo sa Bible. Kung ano sinabi ng Bible, wag nating lalampasan at lalapastanganin ang salita ng Diyos because the Word of God is pure and holy. Wag kang lalampas sa salita ng Diyos. Ano ito tinatawag na completeness or perfect comes? No? Nasa ngayon, hindi pero perfect dahil we know in part. We prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away with. Sa ngayon, nakakaalam tayo bagya, nakakapag-prophesy ng bagya, nakakapag-operate sa gifts of the Spirit, bagya. Pero pagdating na yung perfect comes, yung knowledge natin, mape-perfect din. Kailan yun? Pag nabuo ang Bible? No. Pag dumating tayo sa langit. Tingnan sabi dito. Verse 11, when I was a child, I used to speak like a child. I think like a child. Reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. Okay, bata pa. Ano? Sabi ni Paul, pinagkumpara niya yung ating attitude, yung knowledge natin, dito sa lupa para tayong mga bata na puro bahagya, hindi tayo perfect, nagkakamali pa. Pero pag dumating ang takdang panahon, at ito'y tumutukoy, pagdating natin sa langit,
lahat ng kamusmusan, lahat ng pagiging hindi perfect ng ating ugali, mga childish attitude natin, ay mawawala na. We will be perfect, complete, all the wisdom, knowledge, revelation, understanding, magiging perfect pagdating natin sa presence ng Diyos. Kaya anong gagawin ng gifts of the Spirit doon sa langit? Anong gagawin ng mga gifts of healing? Wala namang sakit sa langit. Anong gagawin ng miracle? Wala nang kailangang miracle sa heaven. All things are possible in heaven. Walang may sakit. Lahat ng kailangan natin nandoon. No? So, sa panahon ngayon, tiis-tiis tayo sa mundo. We still need healing for those who are sick. We still need miracles para sa nangangailangan ng himala. We still need gift of prophecy, speaking in tongues to communicate with God perfectly. Sapagkat ang gift of tongues ay perfect communication between God and man. When we speak in tongues, perfect ang prayer natin sa Diyos. Sapagkat hindi tayo nagpe-pray, the Holy Spirit who dwells in us, siya ang nagpe-pray through our tongues. See? Kaya, sablay na sabihin mo, ang pagkawala ng gifts of the Spirit, pag nabuo ang Bible, saan niya? Saan dito sa chapter 30 ng Corinthians sinabi pag nabuo ang Bible? Yan ang papatunay na ebidensya that we're still childish. And praise God sa guidance, leading ng Holy Spirit. Naintindihan natin ang tamang interpretasyon. Verse 12, for now we see in a mirror dimly. Sa ngayon, ano ba ang mirror na tinatawag? Sa Bible, tinatawag ang Bible na mirror, salamin. No? Nakikita natin sa Bible ang itsura ng pagkatao natin. Nakikita natin kung may amos tayo ng kasalanan, kung may dumi tayong kasalanan, because the Bible is like a mirror. Sabi dito, for now we see in a mirror dimly, totoo yan, pag-interpret tayo sa salita ng Diyos, pero hindi talaga perfect In fact, ang dami natin mga Kristiyano, kahit mga Pentecostal, minsan nagkakaiba-iba pa ng interpretation. Kahit mga Protestant, kahit mga magkakasama na tayo sa church, minsan nagkakaiba-iba pa ng interpretation. Bakit? Kasi sabi nga dito, ay para tayo nakatingin sa salamin na dim. We now see in a mirror dimly, but then, pero darating ang panahon, but then, face to face. Ano ito tinutukoy na face to face? When we see our God face to face. Yes. So, malinaw na this is referring to that place when we get to heaven. Hihinto ang gifts, hihinto ang miracles, hihinto lahat, at magiging perfect ang knowledge natin. Yung pagiging childish natin dito, minsan away-away pa tayo, tisurahan, hindi, para tayo mga bata, childish attitude, maraming ganyan sa church members natin, pero pagdating sa langit, wala nang childish. See? And we will see God face to face. Yung sinasabi dito, but then face to face. Alam niyo itong salitang face to face, kung bakit ito referring to God, but we will see Him face to face. Ginamit na ito, salitang ito sa Old Testament. When God talked to Moses doon sa tent, Moses and God, nag-usap sila, Moses talked to God face to face. Ginamit yung salitang face to face. At yan, yung face-to-face dito, pagdating natin sa langit, makakausap natin si Jesus, ang God the Father, even the Holy Spirit, face-to-face.
Now I know in part, but then will know fully, just as I also have been fully known. Pagdating sa heaven, makikilala natin ang Diyos in the fullness of knowledge. We will know Him in the fullness of knowledge. In the fullness of the wisdom and revelation of God, we will know God. Kagaya ng pagkakilala sa atin, makikilala natin lubos pa ang Diyos in a perfect way. Kailan nyo? Pagdating sa langit. Sa cessationist, tinutukoy nila ito pagdating ng Biblia. Kahit nandyan na ang Bible, hindi pa rin tayo perfect, pati knowledge. Magkakasama na nga tayo sa ito. Minsan, magkakaiba pa ng interpretasyon. See, yun logic nga. Eto, verse 13, nagpapatunay na itong sinabi ni Paul, hindi tumutukoy dito sa panlupa. Na yung perfect time na yun, hindi panlupa. Yung perfect na yun, when we see God face to face, panglangit yun. Verse 13, but now faith, hope, love remain. These three. But the greatest of these is love. Sa ngayon, sabi ni Pablo, nananatili ang tatlong ito. Sa ngayon. Referring, kailang time na ito? Referring to our time at present. Sa ngayon, nananatili ang tatlong ito. Ano-ano yun? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Nananatili ang tatlong ito. Pero ang pinakadakila sa tatlo ay pag-ibig. You know why? Bakit the greatest of these three is love? Because when we get to heaven, the atmosphere of heaven is love. Lahat na mararamdaman natin, full love. Why? Because we will be in the presence of the Father, and God, our God, is love. Kaya sinabi sa Bible, sabi, 1 John chapter 3 verse 8, God is love. God is love. No? Yes. Kaya, sa ngayon, nandito yung tatlong ito sa paano natin yan. Faith, hope, love. Yan sabi. But now, referring to our time, faith, hope, love. Nandito pa. No? So, ibig sabihin, yung context ito, context ng verse 13, but now faith, hope, love, tinutukoy ngayon ni Pablo yung time natin ngayon. Kasi kanina, yung context tinutukoy, pagdating sa araw na yon, sa panahon na yon, referring to that place when we get to heaven. Lahat magiging perfect na. But now, sa ngayon, kailangan natin ang faith, hope, love. So, purihin ang Panginoon. Sana po ay nakatulong sa inyo ito. Alam nyo, dalawa nagme-mentor sa akin noon. Isang continuationist, my Pentecostal pastor, at isang cessationist, isa sa mga kaibigan ko noon sa workplace ko. Matandang tao na siya, magaling sa Bible. But the problem was, cessationist siya. Kaya, no ako'y nalilito, itong ginagamit nilang scripture, 1 Corinthians chapter 13, ako mismo, pinag-aralan ko ito. Then, talagang nagsumikap ako, I searched the scripture, pinag-aralan ko, kailan itong panahon ito? At ginaid ako ng Holy Spirit at binigyan ako ng kaliwanagang maliwanag pa sikat ng araw na ito'y tumutukoy sa panahong darating pagdating natin sa langit. Hindi yung panahon na nabuo ang Bible. In fact, saan dito binanggit yung pag nabuo ang Bible? Wala naman eh. Wala naman sinasabi. Pag nabuo yung mga manuscripts at nakolekta na naibukod-bukod na ng canon, the measuring stick, at napili na kung alin ang talagang mga anointed at totoong manuscripts ng Diyos, at nagsama-sama, naging 66 books, then yung hindi perfect, magiging perfect, at yung
madilim na pangunawa natin, magiging perfect, at pag nabuo ng Bible, mawawala na ang power ng Holy Spirit, ang gifts of the Spirit, maglalaho na rin. Saan galing yung mga katuruan na yan? I tell you, kung saan galing? From the pit of hell. Galing kay Satanas sa mga ganyang aral. Hindi po yan galing sa Diyos. Maniwala kayo. Malaking daya na ginawa ni Satanas sa body of Christ na pinaniwala na tapos na ang ministry ng Holy Spirit, pinaniwala na wala ng power ang Holy Spirit sa body of Christ, pinaniwala na tapos na ang gifts of the Spirit. Nagpapatuloy nga itong ating binabasang talata na sinasabing, for the gifts and the calling of God are irrevocable, hindi binabawi ng Diyos. At sinasabi sa 1 Corinthians 1 verse 6 and 7 na may patotoo si Jesus sa atin na kailanman hindi tayo papagkukulangin sa anumang gift. Hanggang sa dumating siya. Dumating na ba? Hindi pa. That means, hindi pa tayo magkukulang. Kompleto ang mga gifts. Ano-ano ba yung mga gifts? Napakaraming gifts ang Diyos sa atin. Ito, sabihin ko po sa inyo. We believe and we're serving a triune God. Ano ibig ko sabihin? Ang ating pananampalataya, ewan ko kayo, my belief, my doctrine is Trinitarian po ako. Hindi ako oneness. I believe that oneness, may malaking error dyan. Hindi yan biblical. Ang talagang biblical ay the doctrine of Trinity. Bakit? Because in the doctrine of Trinity, we believe that there is only one God. Hindi tatlong God. One God. And in that one Godhead, there are three members in that one Godhead. Sino-sino yun? The Father, Jesus, and the Holy Spirit. These three members, sila ang bumubuo ng iisang Diyos. Iisang Diyos. Hindi tatlo. Iisang Diyos. Compare sa gods and goddesses of the world, napakaraming mga Diyos at Diyos-Diyosan. But the God of Christianity is only one. And there are three members in that one Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Napakarami pong talata na nagpapatunay na nandyan ang Ama, iba sa Anak. Nandyan ang Anak, iba sa Holy Spirit. Hindi kagaya ng doktrina ng oneness na ang Father naging si Jesus naging Holy Spirit. Isa pa naman yan. Isa pa namang palpak na doktrina yan. Another deception. Hindi ganon. Ang God the Father is one person, Jesus another person, the Holy Spirit another person. Tatlong personality in one God. And this one God gave us gifts. Kagayang God the Father. Anong binigay sa atin ng God the Father? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus. Anong binigay sa atin God the Father? Salvation. Sino ang salvation natin? Si Jesus. Nasukat nating ikaligtas. Acts 4:12. So ang gift ng God the Father is the Lord Jesus Christ, salvation. Ino-offer yan sa lahat ng tao na gusto maligtas. Next, ano ang gift ng Son? The Lord Jesus Christ. Anong kaloob niya sa atin? The fivefold ministry gifts. Nasa Ephesians chapter 4, verse 10, 11, 12, 13, 14. Ang nagbigay ng gift na ito, fivefold ministry gifts sa church, is the Lord Jesus Christ. Ano itong fivefold ministry gifts? The ministry of apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kaloob yan for the edifying of the church, for the building up of the church, for the empowerment of the church, for the maturity of the church. Kailangan ang fivefold ministry gifts na iniregalo ni Jesus sa church. See? Now, ano ang kaloob naman ng Holy Spirit? Ang kaloob ng Holy Spirit is the 9 gifts of the Spirit. Ano yun?
prophecy, speak in tongues, interpretation of tongues, yan ang gift of utterance, vocal gifts. Then another gifts ibinigay, ano pa yun? Word of knowledge, word of wisdom, discerning of the speech, yan ang revelatory gifts, kaloob na nagpapahayag ng revelation. And the last, yung gift of faith, gift of healing, and gift of miracles, working of miracles. Those are the power gifts. So, dinivide sa tatlo yan. Gift of utterance or vocal gifts, gift of revelation, and gift of power. Lahat yan binigay ng Holy Spirit. Prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gifts of healing, and workings of miracles. Those are the gifts of the Holy Spirit. So makikita natin, the Father gave us salvation, Jesus. The Son gave us the fivefold ministry gifts, and the Holy Spirit gave us the 9 gifts of the Spirit. So hanggang dito na lang, mga minamahal, tuloy natin sa Friday. So purihin ang Panginoon. At sabi nga ng salita ng Diyos ay, now eagerly desire the greater gifts. Okay? Pakanasain natin. Hindi mo matatanggap kung hindi mo pakananasain. Next week, mas linawin pa natin to. Only next week, sa Friday. Ano po? God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa aming po pag-aaral, sa gabi ito, na mga dakilang salita, dakilang katotohanan, nire-reveal mo sa amin, sa bawat sa amin. Thank you, Lord. And Lord, sa mga darating na araw, we expect, Lord, that your people will receive and will be empowered by the Holy Spirit through the gifts of the Spirit. Marami po salamat, Panginoon. For in these last days, Lord, we believe that the gifts of the Holy Spirit, lahat ng yan are still available for the church, for your people who believe hanggang ngayon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Thank you, Lord, for healing your people from all sickness and disease. Thank you, Lord, for restoring the strength of those who are weak. Thank you for providing all our needs. Be blessed spiritually, be blessed physically, mentally, emotionally, materially, financially, socially. Be blessed, mga kapatid. And may the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. See you sa Friday. God bless you all. Please don't forget to like this video, to give your comments, and to share it to your friends, mga kapatid. God bless you all.